day mga ka-EA. So for today's video, maulang umaga sa ating lahat. So ang update, yung bagyo hindi naman totally tumama sa bansa, pero merong habagat. Ayan, merong naikot na kalapate dito. Kanino kaya to? So di naman tayo nagpakawalan ng ibon simula kahapon hanggang ngayong umaga dahil masama ang panahon. Tapos meron tayong tinamaan ng one eye cold na isang ibon. So under treatment na rin naman yon. Hindi ko na tinanggal dito sa pliers loft. So kasama na sa treatment yung ibang mga ibon. So nagbigay lang tayo doon sa mismong ibon na affected nung one eye cold, itong Tulome all-in-one. Ayan, so mabibili nyo lang to sa Shopee. Tapos the rest na i-treatment natin sa pamamagitan ng Betracin Gold. So nagbigay na rin ako ng Betracin Gold doon sa painuman nila. So far so good. And then ayan, nakapaglinis na ulit tayo after 4 days. So dahil sa nag-uulan, medyo tawag nito, nabasa yung ating apog, pero maganda naman yung outcome nung paglalagay ng ating apog. So ngayon na lang ulit tayo napaglinis or kanina. And then ito, bagong refill na naman ng apog, yung kanilang mga perch, flooring, tsaka yung dun sa may box perch. Ayan. So ayan, makapansin niyo naman, okay naman yung iba nating YB. Meron lang talagang isang tinamaan, pero nakarecover na halos, mulat na yung mata. Hindi talaga maiwasan gawa ng siguro sa panahon. Ayan. So, hahabol tayo ng submission ng entry sa BBC OLR. So, ito na po yun, yung ihahabol natin. So, pangatlong OLR na to. So, yung unang dalawa, nakapag-submit tayo which is sa Alegre and then sa Calapatids. Shoutout doon sa naging partner natin sa Alegre One Lop tsaka sa Calapatids One Lop, si Loreto Lop aka ayan, si JR. Ayan, shout out from Canada. So ito yung pangatlong OLR na sasalihan natin. Sa BBC OLR naman, shout out kay partner Raymond from Australia. Ayan, dalawang ibon na i-entry namin mamaya. So pupunta tayo sa Kubo lang, yan sa may kuta nila Sir Junboy Kabahog. Hindi tayo rerekta doon sa pinaka main nila dahil wala tayong service. At the same time, maulan. Ayan o, maulan. Habol tayo. So pwede pang humabol kasi nasa maximum capacity daw ata sila ng 6,000 birds. So parang hindi pa ata na na-achieve yun. So dalawa lang naman yung ating entry. Actually dapat last week pa to. Ayan. So all goods naman. Ito, anak ni Batosay cross Lady Rezo. Ito, anak ni Lady Mina to cross Frankie Boy. Ayan, mga natin to, proven long distance. Then hoping is manahan na yung pagiging proven long distance ng mga magulang at kapatid. Ayan. Ayan. So dalawang ibon, maganda ang hipo, maganda ang kondisyon. So sana hindi na tayo magkaroon na any replacement, no? Actually ngayong araw din yung submission ng replacement dun sa mga nauna na mga kalapatids natin na nakapag-submit dyan. So sasabay tayo dun, pero tayo for new entry, hindi tayo for replacement. So hoping pag nasubmit natin yung ibon is after ng deadline ng replacement until July katapusan ata yun. So sana hindi tayo mag-replace. Pagdating naman sa Alegre, tatlo yung sinubmit natin, nag-replace tayo ng isa. Hindi talaga naiwasan, nagkaroon tayo ng issue na nagkasakit na ibon doon. So nag-replace tayo ng isa last month, mid-June. So yung dalawang naiwan, so far so good, hindi naman nagkasakit. So until now, okay pa naman. Pagdating naman sa Calapatids, dalawa in-entry natin. So far so good, walang any replacement na nangyari. So far sa Alegre pa lang tayo nag-replace. And then ito yung huling batch no, isasubmit natin na ibon pang entry. So sana may makalusot dun sa tatlo na OLR na sinalihan natin or sasalihan pa natin dito nga sa isa. So ito, babaklasin na to until Sunday. Ayan, si Lady Mina to, Katbalogan Debor Dabier Leyte finisher, tapos si Frankie Boy ang ating Santa Ana finisher. Ayun, may itlog oh. So yan, pero hindi na natin ipipisa yung egg doon kasi nga pahinga na yan. Parang kahapon nata nagbugay or kagabi. So pag nag-drop ng second egg bukas, baklas na. Tatanggalin ko na siya dyan. Tapos may iwan muna dyan si Frankie Boy para masupport pa sa huling
last 5 days na masubuan yung mga YB nila dyan. So ito yung update naman sa kinokondisyon natin. So mahaba-habang conditioning ang gagawin natin. Pero actually pwede na to ikasa. Ayun, no? Makinis na, maganda na hipo, maganda na droppings, pero hindi pa yan sapat. Ayan. So kailangan pa nating mag-take ng time para makuha yung kanilang 100%. Ito, pares na, matagal na itong naipahinga. Ayan. Actually, na-breed ko naman to, kaya lang wala pa ako nasubok na ilaro na anak niya. Ayan. Anak niya dito, yung itim dito sa baba. Ayan, oh. Anak niya to, nag-iisa. Pang-stock kasi yan, eh. Ayan. So, pinares natin yan sa ibon ni Sir Junboy. Ayan. Tapos, yung pangalawang pair naman na kinokondisyon ko ito. Ayan. Matagal na rin daw itong napahinga, kaya lang di pa ako satisfied sa katawan. So, papuputokin natin yung katawan nito. Ayan. Red Fox Jansen. Ayan, mga kalapatids. Maganda na rin droppings, no? Ayan. So, ipapares natin tong Red Fox Jansen kay Red Batosay. Ayan. Itong si Red Batosay is full sibling to ni Lady Mina to. Makat Balogan Daybird, Javier Lady Finisher. And then, nakapag-produce na rin sa atin to ng Speedbird. 5 times pulling ng BBC South, which is si Chocolab. So, hoping itong pair nila na to is maglabas sila ng quality speed na may kasamang long distance. Sana. Ayan. So, rektang anak din to ni Batusay. Kaya tinawag kong Red Batusay kasi hawig na hawig sila. Yun nga lang, pulang version siya. Ayan. So, yung droppings okay na rin, maganda. Pero, ayan. Kailangan natin mag-take din ng time para 100% na mai-condition. So, tubig-tubig muna yung mga breeder natin. Yan, di rin muna tayo magpapaloplay. Under monitoring yung tinitreat natin na ibon dito sa Flyer Slope. So, pipito na lang sila dyan. So, noong nakaraang week, nandito si Batusay. Kung napapanood niyo yung mga vlog natin, minabuti kong tanggalin kasi nabubuli niya nga. Nai-stress yung mga YB. So, wala akong choice kundi ibalik siya dito sa Stockbird kasama yung mga ibang mga kak. So, ito yung ito yung original na Batusay. Ayan, kamukha niya. Diba? Kulay lang ang difference. Tapos yung markings na puti sa noo. Ayan. Yan lang naman ang difference nila. Pero parang may markings na puti ngayon. Ayan. Tingnan nyo kung gaano katapang. Oh. Dominate niya yung mga kak dito. Yung tatay niya, yung black chick na nandun. So related silang dalawa. The rest yung iba nating breeders kak. Ayan. Medyo ano sila dito. Ligalig. Tapos dito naman sa hen section. Ayan. So 5 hen and 5 kak. Ayan, parehas mga pinagpapahinga na natin to. So hugot lang tayo ng breeder dyan na i-condition pag meron na tayong susunod na breeding selection na. So sa ngayon, ang target breeding natin is for summer next year. So ang kasan nila dyan is September pa naman. So sakto, pupunta tayo dun sa Kubo. Kukuha na rin ako ng 4 na singsing or baka 5. Depende kung magkano yung kakayanin ng budget natin kasi medyo tight yung budget natin dahil syempre back to school, mas maraming gastos sa eskwela, pang-allowance ng mga anak ko, tapos pang-gastos sa bahay. So ayun. So dun sa mga nagtatanong is yung PM lang kayo, meron tayong ina-out dito na 2 hen tsaka 2 kak. So PM na lang kayo sa ibang details sa ating Facebook page. So ito nga pala yung apog na ginamit natin. Pana natin. So most likely 4 days or 3 days, no? Pinakamaiksing time frame para magdinis ako dito. So, yun yung naging nabagong sistema natin. Unlike before na daily talaga ang dinis dito. Pero yun sa mga ilalim, ito, daily talaga to. Hindi pwedeng hindi kasi nababasa eh. Hindi naman pwedeng lagyan natin ng apog dito kasi kung mabasa, useless lang din yung apog. So, lilinisin. Ganon din dito. So, araw-araw pa rin ang dinis dito. Dito lang tayo medyo nag-adjust. So, minimum 3 days bago magdinis. Maximum 5 days yung sunod na dinis natin. Yun. So, hoping gumana at saka maging maganda yung result ng ating mga sinalihan na one low price. Yan.